Sa bawat bayan, mahalaga ang mga proyekto ng gobyerno, lalo na kung ito'y nakatuon sa pagprotekta laban sa kalamidad. Isa sa mga pangunahing problema ng ating bansa ay ang pagbaha. Isang suliranin na taon-taon ay sumisira ng kabuhayan, bahay at maging ng buhay. Kaya naman, anumang proyekto na may kinalaman sa flood control ay agad na nakakaagaw ng pansin ng publiko. Ngunit paano kung ang proyektong inaasahang magbibigay ng proteksyon ay siya palang ugat ng kontrobersya? Bago tayo magumpisa, baka pwede pa like ng video na ito. Malaking bagay na to sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Noong buwan ng August 2025, naging laman ng mga balita ang mainit na palitan ng salita sa pagitan ni Representative Richard Gomez ng Leyte at ni Mayor Bernie Tacoy ng Alang-Alang. Ang kanilang banggaan ay nag-ugat sa isang kontrobersyal na flood control project na nagkakahalaga ng milyon-milyong piso. Sa halip na solusyon sa problema ng baha, ang proyekto ay naging dahilan ng pagtatanong, akusasyon at pagbabangayan. Hindi lamang ito simpleng usapin ng infrastruktura. Ito ay nagsilbing larawan ng mas malawak na issue. Paano ba talaga ginagastos ang pondo ng bayan? Paano ginagampanan ng mga leader ang kanilang tungkulin? At paano rin nila ginagamit ang kanilang kapangyarihan laban sa isa't isa? Ang kwento ng flood control project sa Leyte ay naging simbolo ng tensyon sa pagitan ng politika at serbisyo publiko. Isang usapin na hindi lamang tungkol sa dalawang personalidad, kundi tungkol sa pananagutan sa mamamayan. Ang flood control project sa Leyte ay inilunsad sa layuning mapigilan ang matinding pagbaha na taon-taong dumaranas ang maraming residente, lalo na sa mga bayan gaya ng Alang-Alang, kung saan tuwing may malakas na bagyo o pag-ulan, ang mga bukirin at kabahayan ay lumulubog sa tubig. Sa papel, malinaw ang pangangailangan para rito: proteksyon ng kabuhayan, kaligtasan ng mga mamamayan, at seguridad ng ekonomiya ng rehiyon. Ngunit sa aktwal na pagpapatupad, dito na nagsimula ang kontrobersya. Ayon sa ilang ulat, may mga bahagi ng proyekto na hindi natapos ayon sa plano. May mga sementadong pader na madaling gumuho, mga kanal na hindi dumadaloy ng maayos, at ilang istrukturang tila minadali lamang ang pagkakagawa. Para sa mga ordinaryong residente, malinaw na tanong ang umusbong. Kung milyon-milyon ang inilaan na pondo, bakit parang ganoon lang ang kalidad ng proyekto? Dagdag pa rito, lumabas din ang mga aligasyon ng katiwalian. May nagsasabing overpriced ang ilang materyales, habang may iba namang nagdududa kung tunay ba talagang natapos ang lahat ng bahagi ng proyekto. Ang mga dokumento ng bidding at procurement ay sinilip, at dito nagsimulang kumulo ang issue. Hindi lamang ito usaping teknikal, kundi isa na ring usaping politikal. Ang flood control project na dapat sana'y simbolo ng proteksyon ay naging dahilan ng pagkakawatak-watak. Sa halip na magkaisa ang mga opisyal para ayusin ang problema, ito ay nauwi sa pagbabangayan, sisihan at batuhan ng matitinding salita. Para sa mga mamamayan ng Leyte, ang tanong ay hindi na lamang kung gumagana ba ang proyekto, kundi kung may pananagutan bang haharapin ang mga nasa likod nito. Dito na pumasok ang isa sa pinakamainit na yugto ng kontrobersya, ang direktang banggaan ng dalawang pangunahing personalidad, Representative Richard Gomez ng Leyte at Mayor Bernie Tacoy ng Alang-Alang. Nagsimula ang conflict nang ihayag ni Mayor Tacoy ang kanyang pagkadismaya sa flood control project. Ayon sa kanya, sa halip na makatulong sa kanilang bayan, mas lalo lamang itong nagdulot ng problema. Ang ilang bahagi raw ng proyekto ay hindi tumutugon sa tunay na pangangailangan ng lugar, at ang disenyo nito ay malayo sa praktikal na realidad ng kanilang komunidad. Hindi nagtagal, bumuwelta naman si Representative Gomez. Sa kanyang panig, mariin niyang ipinagtanggol ang proyekto. Sinabing ito ay bahagi ng mas malawak na plano para sa probinsya at hindi dapat husgahan ng basta-basta. Ngunit hindi rin siya nag-atubiling banatan si Mayor Tacoy na para bang ipinapakita na ang kritisismo ng alkalde ay may halong politika. Nagpalitan sila ng mga pahayag sa publiko at hindi lang ito simpleng debate. Umabot sa puntong personal na
Ang tono ng kanilang mga salita, may patutsada, may pagdududa sa intensyon ng isa't isa, at may lantaran ng akusasyon. Ang kanilang bangayan ay naging laman ng balita, hindi lang sa lokal na antas, kundi maging sa pambansang media. Para sa mga mamamayan ng Leyte, nakakalito at nakakalungkot ang eksena. Ang dalawang leader na inaasahan nilang mangunguna sa paglutas ng kanilang problema ay sila mismo ang nag-aaway sa entablado ng politika. Ang flood control project na dapat ay simbolo ng solusyon ay naging mitya ng lalong pagkakahati-hati ng kanilang mga pinuno. Dahil sa bigat ng issue at sa bigwas ng mga salita ng dalawang opisyal, mabilis na kumalat ang balita sa iba't ibang pahayagan, radyo at telebisyon. Ang flood control project ay hindi na lamang lokal na usapin ng Leyte. Ito ay naging pambansang balita na tinutukan ng publiko. Ang bawat pahayag ni Representative Richard Gomez at Mayor Bernie Tacoy ay iniulat, sinusuri at binibigyang interpretasyon. Ngunit kasabay ng pag-init ng balita, naging usapin din ang paraan ng pag-uulat ng media. May mga pahayagang pumapanig umano kay Gomez, habang may ilan namang tila mas nakikinig kay Tacoy. Dahil dito, nakialam ang National Union of Journalists of the Philippines o NUJP na nagpahayag ng paalala. Ang tungkulin ng media ay manatiling patas at makatarungan. Hindi dapat ito maging instrumento ng paninira o ng propaganda. Sa kanilang pahayag, binigyang diin ng NUJP na ang trabaho ng mga mamamahayag ay magsilbing bantay ng katotohanan, hindi tagapagdala ng intriga. Hinimok nila ang mga journalist na masusing siyasatin ang dokumento, tingnan ang tunay na estado ng proyekto at ilahad ang totoo sa publiko. Dahil kung mananatiling puro sigawan lamang ng mga politiko ang naririnig, ang tunay na boses ng mga mamamayan ay muling mawawala. Sa puntong ito, lumalabas na hindi lamang si Gomez at Tacoy ang nasa spotlight, kundi pati ang media mismo. Ang kanilang papel ay nagiging mas kritikal. Sila ba ay magiging tagapaghatid ng linaw o magiging kasangkapan ng mas matinding kalituhan? Habang nagbabangayan sina Representative Richard Gomez at Mayor Bernie Tacoy, at habang binabantayan ng media ang bawat galaw nila, ang tunay na bigat ng problema ay nararamdaman ng mga ordinaryong mamamayan ng Leyte. Para sa kanila, ang lahat ng usaping politikal at patutsadahan ay nagiging ingay lamang dahil sa araw-araw nilang buhay, sila pa rin ang direktang tinatamaan ng pinsala ng pagbaha. Isang magsasaka ang naglahad na kahit matapos na raw ang proyekto, tuwing bumubuhos ang malakas na ulan ay nananatiling lubog sa baha ang kanilang palayan. Nasasayang ang kanilang ani, nalulugi sila at lalong humihirap ang kanilang kalagayan. Para naman sa mga pamilyang nakatira malapit sa mga ilog, doble ang kanilang pangamba. May mga pagkakataong ang mismong pader ng flood control ay tila humahadlang pa sa natural na agos ng tubig na nagdudulot ng mas malalim na pagbaha sa kanilang mga tahanan. Sa mga kabataan, malinaw din ang epekto. Kapag bumabaha, madalas kanselado ang klase o kaya naman ay delikado ang pagpasok sa paaralan. May mga estudyante na kailangang lumusong sa baha, dala ang kanilang mga gamit na nakabalot lamang sa plastik para lang makapasok. Sa ganitong kalagayan, ramdam nila na hindi natutupad ang pangakong proteksyon ng proyekto. Para sa mga mamamayan, ang tanong ay simple, ngunit mabigat. Kung para sa amin talaga ang proyektong ito, bakit hindi namin ramdam ang ginhawa? Bakit parang mas lalo kaming nahihirapan? Sa gitna ng conflict ng mga leader, nananatiling malinaw ang kanilang panawagan. Isang konkretong solusyon, hindi lamang pangakong nakasulat sa papel. Matapos sumiklab ang alitan sa pagitan nina Representative Richard Gomez at Mayor Bernie Tacoy, hindi na nakontento ang mga mamamayan sa batuhan ng salita. Lumakas ang panawagan para sa isang masusing imbestigasyon. Para sa kanila, sapat na ang mga paliwanag at depensa. Ang kailangan ay malinaw na sagot at pananagutan. Pumasok sa eksena ang Department of Public Works and Highways o DPWH kasama ang ilang komite mula sa Kongreso. Sinimulan nilang busisiin ang bawat dokumento, kontrata at plano na may kinalaman sa kontrobersyal na flood control project. Sa bawat pagdinig, inilalabas ang mga tanong na matagal nang bumabagabag sa isip ng mga tao. Bakit sa kabila ng napakalaking pondong inilaan, tila hindi ramdam ang ginhawa? Bakit patuloy pa ring lumulubog sa baha ang mga baryo? Habang sinusuri ang mga ulat,
unti-unting lumitaw ang mga posibleng irregularidad. May mga aligasyon ng paggamit ng substandard materials, mga semento at bakal na hindi daw umaayon sa itinakdang pamantayan. May mga insidente rin ng hindi natapos na bahagi ng proyekto, ngunit naitala sa papeles na kumpleto. Lalong lumakas ang hinala ng may mga whistleblower na lumutang at nagpatunay na may mga kontraktor daw na nakinabang ng sobra, kahit hindi tumugma ang kalidad ng kanilang trabaho. Kasabay nito, may mga isyong lumitaw tungkol sa mismong proseso ng pagpaplano. Ayon sa ilang eksperto, kulang umano ang konsultasyon sa mga komunidad. Ang disenyo ng flood control ay nakabatay lamang sa teorya at hindi sa aktwal na daloy ng tubig at kalagayan ng lupa. Dahil dito, may ilang lugar na hindi nakinabang kundi mas lalo pang naapektuhan. Ang dating hindi binabaha, ngayon mas madalas nang lumulubog. Sa gitna ng mga investigasyon, nagsimula ring magturuan ang iba't ibang panig. Ang lokal na pamahalaan, ayon kay Gomez, ay may malaking pananagutan dahil sila ang unang nakakaalam sa sitwasyon ng mga tao. Ngunit para kay Takoy, malinaw na ang Kongreso ang naglaan ng pondo at pumili ng kontraktor. Kaya't hindi dapat ibuntun lahat ng sisi sa mga lokal. Sa puntong ito, ang tanong ng taong bayan ay lalong tumitindi. Kung lahat ay nagtuturo, sino nga ba ang tunay na may sala? Habang nagpapatuloy ang mga pagdinig, dumarating din ang panahon ng malalakas na ulan. At sa bawat pagbaha, muling napapaalala sa mga tao na hindi papel, hindi investigasyon, at hindi mga headline sa pahayagan ang kanilang kailangan. Ang kailangan nila ay konkretong aksyon, agarang solusyon, at higit sa lahat, pananagutan mula sa mga pinunong may hawak ng kapangyarihan. Habang lumalalim ang usapin ng flood control project, unti-unting lumilinaw na hindi lamang technical o administratibong issue ang nakapaloob dito. Sa katunayan, ang lahat ng ito ay nakaugat din sa masalimuot na larangan ng politika at interes. Si Representative Richard Gomez, bilang isang national figure na may malakas na pangalan sa buong bansa, ay nakikita ng ilan na ginagamit ang isyong ito upang patunayan ang kanyang kakayahan at impluensya. Kung mapapatunayan niyang siya ang nasa tama, lalakas ang kanyang kredibilidad, hindi lamang sa Leyte kundi sa buong larangan ng pambansang politika. Ang kanyang pagtutok sa proyekto ay nagiging simbolo ng kanyang malasakit. Ngunit para sa kanyang mga kritiko, ito ay taktika upang lalo pang palakasin ang kanyang imahe. Samantala, si Mayor Bernie Takoy ay may sariling laban. Bilang leader ng lokal na pamahalaan, siya ang direktang humaharap sa mga mamamayan sa tuwing bumabaha. Siya ang pinupuntahan ng mga tao. Siya ang binabatikos. At siya rin ang kailangang maghanap ng paraan upang makapagbigay ng agarang tulong. Dahil dito, hindi nakapagtataka kung bakit matindi ang kanyang depensa laban sa mga batikos. Para kay Takoy, ang issue ng flood control project ay hindi lamang laban kay Gomez. Ito ay laban para sa kanyang karangalan, reputasyon at kakayahan bilang leader ng bayan. Sa mas malawak na konteksto, hindi rin maikakaila na ang proyekto ay nagiging daan ng mga interes ng iba't ibang sektor. May mga kontraktor na nakatali sa mga politiko, mga supplier na kumikita mula sa bawat delivery ng materyales, at mga ahensya ng gobyerno na nagbebenepisyo sa mga dagdag na alokasyon ng pondo. Sa ganitong sitwasyon, ang tunay na layunin ng proyekto, ang protektahan ang mamamayan mula sa pagbaha, ay unti-unting natatabunan ng personal na interes at pampulitikang agenda. Dagdag pa rito, papalapit ang panahon ng eleksyon. Ang bawat issue ay nagiging pulang bandila o armas laban sa isa't isa. Ang pagbaha na para sa mga tao ay trahedya, para sa mga politiko ay nagiging oportunidad upang ipakita kung sino ang tunay na nagmamalasakit at sino ang dapat sisihin. Sa halip na pagtutulungan, ang bawat hakbang ay nagiging taktika para sa kapangyarihan. Sa mga ganitong pangyayari, malinaw na ang politika ay hindi lamang nasa likod ng proyekto. Ito mismo ang nagdidikta ng direksyon nito. At habang nagpapatuloy ang palitan ng salita, lalong lumalabas ang mapait na katotohanan. Ang interes ng iilang tao ay mas nangingibabaw kaysa sa interes ng buong mamamayan. Sa huli, lumilitaw na ang issue ng kontrobersyal na flood control project ay hindi lamang simpleng usapin ng infrastruktura.
Ito ay salamin ng mas malalim na sugat sa ating sistema. Isang sugat na matagal nang bumabalot sa pagitan ng mga namumuno at ng mga pinamumunuan. Ang conflict ni na Representative Richard Gomez at Mayor Bernie Tacoy ay naging mukha lamang ng mas malawak na problema. Ang kawalan ng tiwala, ang banggaan ng interes at ang patuloy na pagkakait sa taong bayan ng serbisyong dapat ay para sa kanila. Tuwing bumubuhos ang malakas na ulan, tuwing muling lumulubog sa tubig ang mga kabahayan, hindi pangalan ng politiko ang iniisip ng mga tao. Ang iniisip nila ay kung paano ililigtas ang kanilang mga anak mula sa baha, kung paano itatabi ang kaunting pagkain na mayroon sila, at kung paano sila muling babangon pagkatapos ng isa na namang sakuna. Para sa mga ordinaryong mamamayan, ang proyekto ay hindi dapat maging isang entablado ng politika. Dapat itong maging sandigan ng kanilang kaligtasan. Ngunit bakit nga ba tila paulit-ulit ang ganitong kwento? Bakit sa bawat proyektong inilulunsad, lagi na lamang may bahid ng duda, ng interes at ng pagkukulang? Ang kasagutan ay maaaring nasa ating kultura ng pamamahala. Isang kulturang kulang sa pananagutan at madalas ay inuuna ang pansariling kapakanan bago ang kapakanan ng lahat. Subalit, sa gitna ng lahat ng ito, mayroong leksyon na dapat hindi natin palampasin. Ang tunay na pagbabago ay hindi lamang nakasalalay sa mga nasa kapangyarihan. Nasa kamay din ito ng mamamayan na handang manindigan, magtanong at maningil ng hustisya. Kung ang bawat isa ay magiging mapanuri, kung ang bawat boses ay gagamitin upang igiit ang tama, at kung ang bawat komunidad ay magsasama-sama, mas lalakas ang panawagan para sa sistemang mas makatao, mas matapat at mas makatarungan. Sa huli, hindi na mahalaga kung sino ang manalo sa palitan ng salita, kung sino ang mas magaling magsalita sa kamera, o kung sino ang mas maraming taga-suporta. Ang tunay na panalo ay ang mga tao na hindi na muling lulubog sa baha, ang mga pamilyang makatitiyak na ligtas ang kanilang tahanan, at ang mga kabataang makakakita ng pamahalaang tunay na gumagana para sa kanila. At marahil, ito ang pinakamahalagang paalala. Ang anumang proyekto, gaano man ito kalaki o kaliit, ay may direktang epekto sa buhay ng bawat isa. Kaya't ang bawat leader, mula sa kongreso hanggang sa munisipyo, ay dapat mag-isip hindi lamang bilang politiko, kundi bilang tagapangalaga ng buhay at kinabukasan ng bayan. Kung may aral na mahihinuha mula sa kontrobersyang ito, ito ay ang simpleng katotohanan. Ang kapangyarihan ay pansamantala, ngunit ang alaala ng mga taong nakaranas ng pagdurusa at kawalan dahil sa kapabayaan ay pangmatagalan. At sa bandang huli, ang kasaysayan lamang ang tunay na maghuhusga kung sino ang naglingkod ng tapat at sino ang nabigo.